Labis-labis na nagpapasalamat. Kahapon ba yun, Pastor? Friday. Sabi niya, daan ka dito para sabay-sabay tayo. Thank you, Lord. Kasi napakahirap po ang puntang Maynila, Apayao, kapag sa Cabanatuan. Mag-abang ka sa Cabanatuan, kapag lumampas na ng 9, maghihintay ka na naman hanggang magdamag. Kaya dapat 8, andun ka na, abangan mo yung sasakyan puntang Ballesteros. Pag sa Ballesteros naman ay bababa ka sa Sitanga, then magbaban ka papuntang Junction. Binago na ngayon doon. Wala na kasing doon. Wala na kasing siguro yumaman na yung taga-Apayao. Kanya-kanyang motor, kanya-kanyang sasakyan na lang. Junction to yung boundary ng Apayao, hanggang doon lang, Pastora, ngayon, hanggang doon lang. Bababa ka na naman, magtra-tricycle ka, papuntang Apayao. Alam ko ito kasi kagagaling namin doon nung reunion namin. So salamat, sabi ko, makakatulog pa tayo doon ng pagpuntang Apayao, pag-aakyat ako na makikisakay kila Pastora. Makakatulog pa. Amen. Doon sa amin napakainit. Kahit makulimlim na, napakainit pa rin, pinagpapawisan. Tungan dito, ako ay sarap na sarap ako sa lamig ninyo. Sana'y lagi akong nandito. Praise God. Hallelujah. Gusto kong magsalita. Hindi may nakatuka sa amin na magsasalita sana. Kaya talagang hindi ako nag-prepare. Pero nung sabi ni Pastora, ikaw ang mag-message. Kaya ako'y nag-prepare at ito po yung ini-reveal ng Panginoon na mensahe sa umagang ito patungkol sa Great Commission. Alam ko na gasgas na sa atin ito, subalit wala pong graduate sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang topic natin ay ito, nakalagay pala. Salamat. Parang nakita ko hindi ko inilagay, pero nakalagay dito. May mga katotohanan patungkol sa Great Commission. At alam ko na kabisado natin ang text sa Matthew 28 verse 19 hanggang 20. Sabi doon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Ito pala, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pakitas. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa opportunity na ipinagkaloob mo sa amin para minsan pa kami ay sama-sama na itaas ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Dalangin namin, Ama, na patuloy ka na kumilos sa aming kalagitnaan. At mangyayari po ito kung patuloy na makialam sa amin ang Banal na Espiritu na siya po ang dakilang tagaturo namin. Dalangin namin, Ama, na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Nakatayo na po ang iyong lingkod, Ama. Hinihiling ko na tulungan mo ako maging aking bibig, O Diyos, at nang sa ganon ay mangyayari ang iyong kalooban sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Maging sa lugar na ito ay patuloy mong takpan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At nang sa ganon kami ay lalangoy sa iyong presence.
Maraming salamat, Yes, Ama. Ito Lord. po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Thank you, Lord. So tignan natin ang mga katotohanan patungkol sa Great Commission. Una po, ang Great Commission ay ito po ang purpose ng church. Hallelujah. Kapag tayo po ay gagawa ng tinapay, napakaraming ingredients. Ano po? Harina, ano pa? Sugar, Log. baking, Baking. meat, at iba pa. Pero ang purpose nito ay tinapay. Amen? Amen po ba? Amen. Ngayon sa church naman, ang purpose nito ay to make disciples. Yung binasa Yes. natin kanina. Of all nations. Teaching them to observe. Lahat po ng iniutos ko sa inyo. Subalit, may mga ingredients naman. Ako yung nag-bless kanina, nagturo si Pastora about fellowship. Isa ito sa mga ingredients. Amen. Amen? Amen. Para magiging disipulo, Yes. gawin nating disipulo. Kasi ito po ang purpose ng mga tao dahil kasi ito po ang purpose ng church. Purihin ang ating Panginoon. Amen. At sa fellowship ninyo, nakarinig na naman ako ng napakalalim, Pastora, na teaching. Hallelujah, maraming salamat po. Thank you, Lord. Nai-remind Glory to naman God. sa akin ang huwag tayong lumapit sa mga albularyo. Witch doctor. Ayan. Meet, may ginawa siya, may sinabi siyang meet doon. Hallelujah. Di ba? Fellowship yan. Pero ang purpose noon, mga kapatid, hallelujah, ay to make disciples. Yes. Glory be to His name. Kaya tunay nga po, Sunday school, isa ito sa ingredients, Yes. fellowship, Yes. Bible study, youth fellowship din, prayer meeting. Yes. Ito po ang mga ingredients upang, hallelujah, maging disipulo Mm. ang mga tao, maridayaw ti na patignagan ti Apo. Amen. So, hindi tayo magtatagal dito. Pangalawa po, the Great Commission is a command to make a certain kind of disciple. Yes. Doon sa amin, noon marami kami, lalo na nung pandemic. Pero nung masasalan na sila, matuturuan sila ng about belief, about character, Yeah. about habits, Apo daw. ay marami na ang nag-aklasan. Itinuro ko sa kanila ang patungkol sa homosexual. Yeah. May isang angkan ang nag-aklasan. Oh. Hindi pala sila tunay na disipulo ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Kung basahin natin ang text natin, mag-stick tayo sa text natin sa Matthew 28:19 to 20. Sabi doon, teaching them all. Lahat ng iniutos ko sa inyo ay ituro ninyo sa kanila. Maridayaw ti napatignagan ti ako. At Amen. dito mababanggit ang lahat ng habits, lahat ng characters, lahat ng values, mga kapatid. At nang sa ganon, tuluyan nga po na mangyari ang pangalawa sa katotohanan ng Great Commission ay gawin natin silang tunay na alagad, maridayaw ti napatignagan ti Apo. Amen. Susunod po, Yes, good the Great Commission includes building Christians all the way to maturity. Ang paggawa ng disipulo ay gawin natin sila manmanan, i-mentor natin sila Yes. hanggang sa sila po ay maging mature. Maridayaw ti napatignagan ti Apo. Amen. And He gave some apostles,
and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, ang ultimate goal ng disciple is ng buhay ng isang Kristiyano ay ang magiging kaparis ni Kristo. Marigayauti na pagkakanagan ka o Christling na sinasabing Christling. Magiging maliit na Kristo. Hallelujah. So, dito, ay kailangan nating kapares ng ginagawa ninyo ay ginagawa ninyo silang mature Christian maridayauti na patid nga nakandiya po. Hallelujah. Kuminsan ang mga mananampalataya doon sa amin, wala dito, doon sa amin lang. May itong nakaraang linggo lang ay may pamilya na pakalat-kalat doon sa National Housing Authority. Natutulog sa lansangan. Isa itong nanay na payat na payat. May 3 anak na nag-iedad ng 9, 7, then 5. Pare-parehas ang laki. Dapat mas malaki yung 9, di ba? Sila po ay hindi malusog dahil matagal na iniwanan ng kanilang tatay. Pagkatapos na ipanganak, iwanan ng kanilang tatay. Naawa naman itong si Sister Gigi, isa sa members natin doon sa NHA, inampon. Kaya lang, naging pinatulog sila kasi naawa siya eh. Kaya lang, hirap din ang buhay nitong sister na ito kasi dumadayo din ang kanyang asawa lang na nagtatrabaho. Kaya naikwento niya kay Sister Dana, ang ginawa nila ay dinala sa office na ginawa nilang sa Rilaya, doon sa tabi ng barangay hall. Doon ay kompleto. May kitchen, may CR. At ang ginagawa nila Sister Dana ay binibigyan ng pagkain. Ang point ko dito, mga kapatid, ay itong tatay, siguro ang tatay nito ay mahusay lang na gumawa ng baby. Pagkatapos ay iiwanan. ng tao. Habulin. Ano kaya sa tingin ninyo kapag maka-enkwentro kayo ng mag-asawa, sabihin natin 50 hanggang 70 years old. Tapos tatanungin mo, kumusta po kayo? Kumusta ang mga anak ninyo? Papakita niya ay pictures ng mga babies. Ay ito. Tapos sasabihin mo, ang gaganda nila. Kumusta na sila ngayon? Well, we are not sure kung kumusta sila. Ang alam namin, we are good. Good kami sa paggawa ng baby. Pero hindi naman namin sila inaalagaan. Kaya ngayon, hindi namin alam kung paano ang mga yan. Sometimes ang Kristiyano ay ganyan. Subalit sabi dito, mga kapatid, ang Great Commission ay kasama dito ang i-build natin sila. Palaguin natin ang kanilang spiritual na pamumuhay. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God. Ako'y nabibless kanina kasi napakaraming new faces, Pastor, na nakita ko na umaaten. Oh, hallelujah. Praise God. At sila po ay nakikita ko na mature Christian, marayayauti na patid na nagkakapon. Dahil gawin natin silang mature Christian din.
Ito po ang Great Commission. Hindi lang natin sila i-evangelize, tapos papayaan. Kasi ang kaparis natin, para din tayong nanganak. Nakaparis ng sinabi ko kanina, tapos pinabayaan natin. Malmanan natin, i-mentor natin ang mga yun hanggang sa sila po ay lumako. Sa tingin ko, may mas maganda, mas enjoyable, o mas kamangha-mangha na balita o kaganapan kaysa sa tingnan mo ang sanggol na bagong panganak. Kapag ka nakakita tayo ng bagong sanggol na panganak, tuwang-tuwa tayo. Bawat isa sa mga members, pagkatapos mo, ako nga naman ang kakantong, kahit madamang susuro ni Pastor, alika nga, kasi cute yung bata, di ba? Kapag nakikita tayo ng bata, ay tuwang-tuwa tayo. Pero may mas higit pang wonderful. Kaluluwa. May mas higit pang masaya. Yes. Kapag nakikita natin ang sanggol na yun, na siya po ay nag-grow, siya na po ay nagagamit, siya na din po ay nagiging disciple maker. Glory be to His name. Di ba mas masaya yun? Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya ang Great Commission ay kasama ang gawin natin silang matatag, matured, at disciple maker din. Maraydayaw ti napatigaragan ti Apo. Amen. Kapag kami, nung panganak yung first child namin, tuwang-tuwa ako. Kahit pangit siya sa tingin ng ibang tao, napakaganda sa akin. Alam po ninyo, yung mother house namin, kapag sumayaw ako, nayayanig kasi, naririnig yung ganito. Si mama ay nakatira pa doon. Si mama, nasa kabila ng kwarto namin. Ang ganda, anak, ang cute ng anak. Sabi ko, sabi daw ni mama, sabi ni Dana, ano ba naman si Pastor? Hindi niya hintayin na iba ang magsabi. Na cute ang kanyang anak. Diba tuwang-tuwa tayo pagka may sanggol? Siyempre. But praise God. Anak mo Hallelujah. Mas matuwa, mas naraglag sakpay na makita tayo. No, dahil sanggol tayo. Kaya nadanon niya destinasyon. Ngayon kawil na abo na skin kwa na iti isang wala na. Marilayaw ti na pati nga nagad ti apo. Kasi na kumaki ni saan na ba si Kwan? Si architect na yan. John. Pangalawa na ito na pupurihin ko. Praise God. Hallelujah. John. Siguro itong po si Pastor Charlie. Bata ka pa, sanggol ka pa. Pero lalong matuwa. Nung ikaw ay nag-march, tumayo sa entablado at tatanggap ng diploma na isang arkitekto. Ganyan din, mas masaya. Arkitekto. Na nung sanggol na pinanganak natin, sa pananampalataya, pinatanggap natin siya bilang sa Panginoong Hesus, bilang Panginoon at tagapagligtas, makita natin. Ngayon na siya na po ay isa ring disciple maker. Amen. Siya po ay lumago. Maraydayaw ti napatig na nakanti ako. Mahaba ito. Alam po ninyo, napansin nyo, maiksi lang akong mag-preach, pero ngayon, ay wala na, hahanap pa. Susunod po, the Great Commission has become the Great Commission. Yes. Commission. Ang malungkot, doon sa amin, wala dito. Fulfillment. At sa Apayao, mayroon din. Ay, nagiging commission naman na ang Great Commission. Fulfillment. Hindi nga, doon sa amin. Maraming church doon ang masaya na sa kanilang kalagayan. Alam ko, nakabisado natin ito si Saul, sa pamamagitan ni Propeta Samuel, Yes. ay
Naging sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel, ang mission ni Saul. Mm. Lipulin mo sila maging ang mga matatabang. Guya, lahat. Wala kang ititira. Subalit, anong ginawa ni Saul? Nagtira. Marami siyang inumit. Marami siyang linampasan. Marami siyang hindi ginawa. Yes. Kinulda. Kaya doon sinabi Inumit ng na. Diyos na ano yun? Ano yun? Ano yun? Pag ito narinig ko eh. Obedience is better than sacrifice. Ano yung dapat nating i-obey? Ito po, Great Commission. Ipatupad natin ang Great Commission. Amen. Great Commission is to make disciples. Gawin natin silang disipulo. Hindi lang natin kasaba ang salitang gospel para sila ay maligtas. Kundi gawin natin silang disipulo. At sabi pa doon, ituro nyo sa kanila lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Maraydayaw ti napatig nga naganti ako. The Great Commission commands us to teach disciples all that Christ commanded His own disciple. Kayo ba ay naniniwala na lahat ng salita dito sa Bible ay inspired? Yes. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, how about all? Ang sinabi doon, all. Oh. Ituro nyo sa kanila ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Mm. So hindi lang evangelism, ano po? Ituro natin sa kanila ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Amen. Madaydayaw ti napatig na naganti ako. Then next po, ang Great Commission, maglalas tayo dito. Mm. Ang Great Commission ay inintended ni Jesus na matapos. Yes. Alam po ninyo, kailan lang? Hindi sa mamataas. Mula nung ako ay single hanggang sa nagka-family ako, hindi nagbago ang aking ministry. Pero kailan lang, nalaman ko na dapat palang isipin natin. Tayo po ay magiging busy sa gawain ng Panginoon. Dapat din nating isipin na tapusin ang ministry. Madaydayaw di napatig na naganti ako. Amen. Minsan sa inyo, naisip ba ninyong tapusin ang ministry? Makagawa ako ng aking part para mai-contribute ko sa ikatatapos ng mission. Great Commission. Maraydayaw ti napatig nga naganti ako. Amen. Okay. May mga apat na dahilan kung bakit kailangan tapusin natin ang Great Commission. Kasi ito po ay inintended ng ating Panginoong Jesus. Una, Jesus commanded us to carry out the Great Commission. Yes. Sa text natin sa Matthew 28, verse 19 to 20, basahin ko ulit. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world.
May hindi ako nilagay. Nung sinabi doon na, at ang ebanghilyong ito ay marinig ang lahat ng mga tao. Saan ba yun? Matthew 24. Kung titingnan natin. 24 verse, hindi ko na 14. Pwede bang, sige nga, ilagay natin. Ito. And this gospel of the kingdom shall be preached Yes. in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. So dito makikita natin na inintend ng ating Panginoong Hesus na matapos ang Great Commission. Tapos darating na. Si Marcos, sinabi niya sa Mark 16:15, humayo kayo sa lahat ng ano sabi ko? Mark Dito pala. 16, 15. 10. Hello, parang inaantok sila. Tahimik lang. Ito. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creator. Sa lahat ng Nilalang. mundo, sa lahat ng sulok ng daigdig. So si Matthew at saka si Mark ay meron silang the same idea. Nung sinabi ni Mark na humayo kayo at i-preach nyo ang gospel, inirecord naman ni Matthew na ito po ay matatapos. Kapares ng binasa natin kanina. In this gospel, sabi doon, shall be preached. At sabi doon, ito lang may ikasaba, ti Ebanghelyo, iti sa amin nga parswa, kundi sa amin alubong, darating na ang wakas, darating na ang Panginoon. Ano sa tingin ninyo? Sampay nga na kasaba. For example, nung bata si gawin din natin example si Gaza. Sampay kapatid niya si Dasa. anong pangalan nito? MM. MM. Nung bata pa sila, naglalaro. Ang masama, nagtawag pa ng kasama. Naglaro sila sa kanilang kwarto. Di ba? Ganyan mga bata. Kinalat ang damit, kinalat ang sapatos, naghalo ang sapatos, naghalo ang papel, Mga una. toys. Kaya nakakalat-kalat na yung kwarto nila maging sa sala. Ngayon galit na galit si Mama Letty, for example. Sabi niya kay Gaza, Dasa. Dasa. Clean your room. Yes, ma'am. So, umalis na si Ma'am Letty. Si Dasa naman ay, ang ginawa niya, nagpulot ng isang toy, nagpulot ng isang notebook, isang damit, isang sapatos, iniligpit, nakakalat pa, kalat-kalat na pa ang kwarto. Tapos dumating si Mama Letty. Di ba sinabi ko na linisin mo? Naglinis naman ako, Mama. Nagpulot ako ng sapatos, nagpulot ako. Ba't marumi pa? Makalat pa. Sabi niya, kapag sinabi ko, linisin mo ang kwarto mo, ang ibig kong sabihin, tapusin mong linisin. Amen? Yes. Nagutos ba kayo sa inyong mga anak na ang gusto nyo ay half lang? Hindi. Gusto nyo tapusin. Yes. Ganyan din ang Panginoon. Iniutos niya, go and make disciples. Praise God. Hallelujah. Umpisahan na natin. Okay. Letter A. Doon sa letter A. Nalambasan ko pala. Jesus commanded us to carry out the Great Commission. Susunod, Jesus promised the Great Commission would be finished. Kaya truly, ang Great Commission ay dapat pagsikapan natin gawin ang ating part para sa ikakatapos ng Great Commission. Letter C, the apostles themselves set out to finish
Alam po ninyo, itong mga apostol ay nagtakda sila. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar na ang motive nila ay tapusin ang Great Commission. Namatay sila sa iba't ibang ng mundo. Hindi sa some of them ay hindi namatay sa kanilang sariling bayan. Kinamatayan nila na tinatapos ang Great Commission. Yes. Ang 12 disciples na ito ay namatay sila sa iba't ibang lugar ng globe na busy-busy na tinatapos ang Great Commission. That time, napakahirap ang mag-travel. Wala pang Montero. Pastor Sally, wala pang Montero nun. Walang aeroplano. Wala pang motor. Wala pang aeroplano. Pero alam ko ninyo, itong mga disipulos nakakarating sa ibang bansa. Sa Italy, sa Persia, at doon sila namatay. Pergamo. Namatay na tinatapos nila ang Great Commission. Yes. Kulusa. Ngayon, madali na sa atin. May social media na. Pwede ka preach. Hallelujah. May mga motor na. Within 30 minutes, ang malayong lugar ay mapupuntahan mo na. Hindi ka paris noon na mag-aarkila ka pa. Maray tayo ng patingalanan ti Apo. Amen. Kaya mas madali sa atin na makagawa ng mas marami na may contribute natin para sa ikakatapos ng Great Commission. Meron tayong si Apostol Pablo, makita natin. Ako'y nabibless kapag nai-remind sa akin. Si Apostol Pablo, nais na magpunta sa Jerusalem upang gumawa ng disipulo doon. He preached ang Word of God. Turuan ang mga tao. Nagkaroon siya ng death threat. Huwag ka nang tumuloy. Pero si Apostol Pablo, nagpatuloy pa rin. Dahil nais niya, hallelujah, na maraming makatanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Then, tuturuan sila hanggang sa lumago ang kanilang spiritual life. Alam po ninyo, kinulong siya. Pero nung siya po ay nakakulong, hindi siya huminto. Hindi niya sinabi, oh, it's time naman na para magpahinga na ako. Kundi, habang siya po ay nakakulong, house arrest ang nangyari sa kanya nung una na pagkakulong na. Doon niya isinulat ang nakalimutan ko, Philippians yata. 3 aklat yata ang sinulat niya doon sa kulungan. Kaya mayroon tayong utang na loob Saka Corinthians. sa mga alagad ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kay Apostol Pablo, mayroon ng Philippians na binabasa natin hanggang ngayon. Amen? Amen po ba? Mayroon ng Thessalonians pa yun. Ephesians na isinulat niya sa kulungan. At yun ang binabasa mo, brother. Si brother na binabasa natin. Kaya malaki ang utang na loob natin sa mga apostol na nag-risk kahit mapanganib. Lumayo sa kanilang lugar upang gumawa ng disipulo. At kung tutuusin natin, tayo po ang kanilang bunga, madaydayaw ti napatignalangan ti Apo. So, truly, ang Great Commission po ay inintended ng ating Panginoon na tapusin natin. Madaydayaw ti napatignalangan ti Apo. Mga kapatid, samahan natin ang ating pastor.
Amen? Amen po ba? Amen. Patuloy natin na tulungan. Para matapos ang Great Commission. Alam po ninyo, may lumabas na survey. Ang sabi nila, ayon sa survey, para matapos daw ang Great Commission, dapat ang bawat pastor ng local church ay i-reach niya ang 200,000 souls. Kaya mo ba yun, pastor? Si Pastor Rasali. Para matapos daw ang Great Commission, dapat ang bawat pastor ng bawat local church, aabutin niya ang 100,000 souls. So, mahirap yun. Hindi namin kaya. Ngayon, kapag bawat members ay involve niya ang kanyang sarili sa Great Commission, bababa ang ratio. Magiging 1:10. Gusto ba ninyo yun? Hallelujah. Amen. 10 lang ang i-reach natin. Matatapos daw ang Great Commission. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, patuloy tayo na magiging masigasig na maglingkod sa ating Panginoon. Samahan natin ang ating mga leaders. Samahan natin si Pastor. Involve natin ang ating sarili patuloy sa Great Commission. At nang sa ganon, matatapos ito. Dahil inintended ng ating Panginoon, ito na tapusin natin. Huwag nating sisihin ang mga apostoles dahil hanggang doon sila. Sinabi ko kanina, mas nakakalamang tayo ngayon dahil marami ng paraan. Marami ng sasakyan, may mga sa Facebook na pwede natin gamitin. Glory be to His name. So wala nang dahilan. Amen? Amen po ba? Wala nang dahilan para hindi tayo makarami ng ating maiko-contribute sa Great Commission. Maradayaw ti napatignganagan di ako. Amen. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Niya po Diyos kayat na nga isa kang magiging disciple maker. Hindi lang si pastor, hindi lang mga leaders natin. Yun ang purpose ng church. Sa iba't ibang kaparaanan. Tandaan mo kapatid na haharap din tayo sa hukom ng ating Panginoon. Tatanungin kanya kung may nagawa ka ba sa Great Commission. Ang Great Commission na ito ay para sa atin lahat. Hindi lang para sa mga leaders, hindi lang para sa mga pastor. At kung tayo po ay sama-sama, magtulungan, madaydayaw na patignganakan ti Apo, matatapos ang Great Commission. Amen. Dawat na tumakdir tayo, ay atin nga kakabsak. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Kumusta tayo? Ay atin nga kakabsak. Adupay, dagiti makasapol, iti sao ni Apo Diyos. Mabalin na some of them are your relatives. Or maybe mismo nga asawa mo. Anak, kang ka mag-anak. Mabalin nga ikuray ni Apo Diyos. Mangi-share. Iti gospel kadag ito. Hallelujah. Mapaspasamak ti pagilasinan nga sidegan iti Apo. Sakbay kumanga umay ti Apo ket dagitoy nga relatives tayo inaramid tayo ida nga disipulo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise your name, praise your Yes, name. Lord.
Dahil ko nga mensahe uray ababa, kinunuman pa hanunay nga na-explain. I pray that the Holy Spirit, siya po ang gagawa at nang sa ganon, ang mensaheng ito ay titimo sa ating puso at isipan. Hallelujah. Kung tayo kuma, iti bagi tayo, Lord, it's my desire. Hallelujah. To honor you by being a disciple maker. Hallelujah. Kantayin natin ang This is my desire. At ito sana ang prayers natin. Amen. Praise God. Hallelujah. I-desire sana natin na involve ang ating sarili sa Great Commission. This is my desire. Yes, Lord. To honor you. Lord, with all my heart. With all my heart. I worship you. All that is within me. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Oh, hallelujah. Lord, I give you my ako. Yes, Lord. Itig me, ako di puso may kinaba. For you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Kahit ako magkararag kayo, just keep singing. Give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Kahit kung may tayong tayo man, hindi matayo. Kahit kantahan tayo pa, maminsan. Iso ko man ito, hindi kararag tayo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. When I'm dahil kita rin kami. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Walang katingin ako. Have your ways in me. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Maday tayo ka, Apo. Maday tayo ka. Agyaman kami, Apo. Agyaman kami. Ikantanong mi, inapadanganakan mo. Agyaman kami, Apo. Hindi maminsan pa eh. Pinalagapin na kami, O Diyos. May papa, iti Great Commission. Oh, hallelujah. Agyaman kami, Apo. That intention mo, Apo, ditunggal may isa kada kami.
Kat ito kita mi ama nga dakkel nga opportunity para kada kami nga involve ang aming sarili sa iyong gawain. Hallelujah. Ama, kita mi dagiti saan pa nga naisalakan. Well, Lord. Kamag-anak gagayen. Kami po ang gagamitin mo upang idala sa kanila ang Yes, Ebanghelyo. hallelujah, Lord. Tulungan mo ang iglesyang ito, O Diyos. In the name of Jesus Yes, from Lord. Nazareth. Hallelujah. Bendisyonan, idaapo. Hallelujah, Lord. Bendisyonan, Ama, tibiyang da nga na espirituan, Apo. Oh, God. Di ba nagdagkal mi nga na espirituan ka? Kailangan namin ang mag-exert ng effort. Yes, Lord. Ang pagiging disipulo namin ang kailangan sacrifice, O God. Mayroon kaming dapat ibayad. Kaya Ama, tulungan mo kami, O Diyos, maging ang church na ito. Tulungan mo kaming lahat. At nang sa ganon, mangyari ang kalooban mo sa aming Well, buhay. Lord. Hallelujah. Magagawa namin isali ang aming sarili Amen. sa iyong gawain. Amen. Bendisyonan, O Diyos, dagiti aming na leaders, dagiti nga iglesia. Yes, Lord. Dagiti young people, O Diyos, dagiti natangan. Kastamon ti Pastor da Ama. Patong ko ti magbabang ti pamati, kadagito yung Well, kaksa. Lord. Bendisyon ang ida, Yes, Apo. Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yung tundumteng, ti pakukuman, Ama, kunamto ko kadi itinet yung iglesia. Well done. Dakkel tinay-contribute you iti Great Commission. Hallelujah. Kastaman Ama, nga ikararag ko, nga bendisyonan, ti aramid nagitim ima da Apo. Well, Lord. Uri pa ti trabaho da, bendisyonan, O Diyos. Isa ito sa mga kung paano mo tugunin ang kanilang pangangailangan. Well, Apo. Bendisyonan ka di Apo. Iraman mi Apo, dahil nagtestimonyo tatay. Well, iwasan na kami po ay magawang manghiram. But Lord, hallelujah, tulungan mo kami, O Diyos. Bendisyonan, ti source mi Apo. Well, Tapno hindi Lord. kasta. Uri pa hindi financial, nga kakasaad mi Apo Well, ket Lord. Hallelujah. dumuras. Mamati kami Apo maditoy, di may sa pagayatam itibiyag mi Apo. Well, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kararan ko Apo, uri pa iti family nga nire-representaran na gitoy. Well, Lord. Bendisyonan ida Apo. Hallelujah. Dahil yung kadi nga mensahe, Lord. Hallelujah. ket Ama, saan mi lang nang nget, hindi get, pagbiyagan mi, kung pagtunugan mi. Alawan Apo, agyaman kami, agyaman kami, ti bendisyon mo Apo. Agyaman kami, ti palagip mo, ti tunggal may sa kada kami. Well, Apo. Alawan Apo, gaputa da ito, itinawag mi, itinagan ni Jesus, na ako mi. Amen. Thank you, Lord, tinabati ko daw ay